Muling hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Kamara, kung saan inilatag ang mga bagong ebidensya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Para sa buong detalye, tunghayan ang aking ulat. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, nananatiling bakante ang upuan ni Vice President Sara Duterte habang tinatalakay ang mga issue laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, patuloy ang pagdinig sa kabila ng kanyang pagliban dahil nananatiling mahalaga ang pagsagot sa mga tanong ng publiko. Nakatuon ang naturang pagdinig sa umano'y ill-gotten wealth, paggamit ng confidential funds at pagsusuri sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kung saan dumalo din dito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at nagsumite ng mga kopya ng SALN ng Vice Presidente sa nasabing komite. Habang si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagpresenta ng mga dokumento kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sa pagdinig, lumitaw na mula 2019 hanggang 2024 ay wala umanong naideklarang cash on hand o bank deposits sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin na aabot sa 448 million pesos confidential funds ang na-disallow ng Commission on Audit o COA kaugnay ng kanyang mga tanggapan. Ayon sa komite, kabilang sa mga sinusuri ang testimonya ni Ramil Madriaga at mga dokumento mula sa COA, NBI at iba pang mga ahensya. Dito ay giniit din ni Luistro na ang pagdinig ang tamang lugar upang sagutin ang mga alegasyon sa ilalim ng panunumpa at opisyal na record. Samantala, isang pagdinig na lamang ang natitira bago matukoy kung may probable cause ang impeachment complaints na siyang inaasahang ganapin sa April 29. Kapag napatunayan, maaaring iakyat sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dito kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/4 ng mga miyembro ng Kamara upang maipasa ito sa Senado. Sakaling maipasa ang Articles of Impeachment, naghahanda na ang Senado sa pangunguna ni Senate President Vicente Sotto III kung saan ang mga senador ay manunumpa bilang hukom at didinggin ang kaso batay sa ebidensya at konstitusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan naman si Representative Antonio Tino na tiyakin ang agarang pagbalik ni dating kongresista na si Elizalde Saldico upang harapin ang mga kasong kaugnay ng flood control anomalies. Ayon sa kanya, hindi dapat maantala ang deportation sa gitna ng mga panawagang mag-seek ng asylum si Ko. Iginiit din niya na mahalagang mabuksan ang buong katotohanan sa likod ng umano'y anomalya sa pondo. Dagdag pa ni Tino, dapat managot ang lahat ng sangkot batay sa magiging resulta ng investigasyon. Sa ibang balita, ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na manual na ang pamimigay na ang unang tranche ng cash aid upang matiyak ang tamang benepisyaryo. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, kinakailangan ang personal na beripikasyon dahil walang iisang master list ang mga driver. Natuklasan din umano ang duplication sa listahan dahil sa tinatawag na multi-yapping ng ilang riders. Para sa susunod na payout, plano ng ahensya na gumamit ng digital system upang mapabilis at maging mas epesyente ang pamamahagi ng tulong. Samantala, umabot na sa higit 1.49 milyon na mga kabahayan ang nabigyan ng malinis at ligtas na tubig sa ilalim ng Salin Tubig Program ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa ahensya, mahigit 2,800 water supply projects na ang natapos na nakinabang ang milyong-milyong residente sa iba't ibang lugar sa bansa. Layunin ng programa na matulungan ang mga komunidad na kulang sa access sa potable water at maiwasan ang waterborne diseases. Dagdag ng DILG, patuloy ang monitoring at suporta sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong tuloy-tuloy at maayos ang serbisyo ng mga water systems.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.